Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Kanina, may nakausap po kong babae. Kilala niyo daw po kayo, dinalaw niyo po kayo. Bakit ikaw lang yung nandito? Nasaan yung kapatid mo? The not so good na tanya. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Webes sa abot kamay na pangarap. Nakumpirma nga dito ni Giselle itong sapatos na sinuot ni Zoe sa gabing iyon na nahulog nga sa bangin itong si Don Pepe. Subalit hindi nga pinapaniwalaan ni RJ ang ebidensya nga na nakita nila sa loob ng kwarto dito ni Zoe dahil nagmamakaawa nga itong si Zoe at namanipula na naman itong si RJ. At sinabi nga ni Zoe sa kanila na oo nang doon daw siya nung nahulog itong si Don Pepe dahil naghahanap din daw siya dito kung sino itong salarin na gumawa dito kay Don Pepe. Yun nga ang palusot dito ni Zoe. At dito naman na nagmamakawa si Zoe na sana daw ay siya na lamang ang nakumatos at mawala kaysa kay Lolo Pepe. At dito na humingi ng pasensya itong si RJ sa kanyang anak. Samantala, pinuntahan naman nila ni RJ at Giselle ang pulis at dito na kinumpirma na out na daw sa investigasyon itong si Zoe dahil nakumpirma nga nila na hindi pagmamayari ng kidnappers yung nakuha nilang ebidensya sa sapatos dahil inamin naman daw ni Zoe na nandoon siya noong nangyaring natagpuan itong si Don Pepe at tinanong din daw ni RJ itong bossing ni Zoe sa Apex at nakumpirma na umalis nga daw itong si Zoe ng gabing iyon kaya hindi malabo na may kilalaman itong si Zoe sa nangyari ng aksidente kay Don Pepe. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Moira nang ibinalita ni Zoe na hindi ni Giselle at RJ na kumpirma na may kinalaman siya sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. At dito naman na kinausap ni Doktora Enriquez itong si Carlos Benitez at sabihin na sana ipakonsulta na daw itong si Lynette sa psychiatrist dahil hindi na maganda ang kanyang nakikita dito kay Lynette pagkatapos ng sa nangyaring pangluloob sa bahay dito ni Carlos Benitez. At dito nga na masinsina na kinausap ni Carlos Benitez ang kanyang asawa na si Lynette at sinabihan na baka kailangan ng magpakonsulta nito sa psychiatrist. At ang sagot naman dito ni Lynette na hindi nga daw siya baliw at kung gusto niyang magpa-check up ay ito na lang si Carlos ang magpakonsulta dito kay Doktora Evangelista. At hindi rin nagtagal dahil sinabi ni Doktora Enriquez na baka pwede nilang pakiusapan itong si Annalyn na siya ang magsabi dito sa kanyang ina baka makikinig ito dahil baka lalala pang sitwasyon at magiging baliw nga ng tuluyan itong si Lynette. Kaya hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa itong si Annalyn at kinausap agad ang kanyang ina na kinakailangan niyang magpa-check up upang maagapan agad itong kanyang trauma na nangyayari sa kanya ngayon. Sa kabilang banda, dito naman sa Apex Hospital itong si Annalyn, dadalawin daw niya itong kanyang Lolo Pepe. At sa hindi inasahan, dito naman siya nilapitan ng isang babae na sinabi kung ito ba ay si Annalyn Santos ang illegitimate na anak dito ni Doc Tanyag. At inamin naman ito ni Annalyn. At dito nga na nalaman ni Annalyn na dumalaw pala ito kay Don Pepe itong babaeng ito at hindi pa nga lubos na nagpakilala dahil ang babaeng ito ay close nga pala dito kay Don Pepe at ito na nga ang sinabi niya noon na babawi daw siya dito kay Giselle dahil ito na pala ang anak ni Giselle na makikilala na nga dito ni Annalyn. At nagtanong itong si Jocelyn dito nga kay Annalyn kung nasaan daw itong si Zoe na hindi maganda ang pag-ugali na kung bakit itong si Annalyn lamang ang nagbabantay sa kanyang Lolo Pepe. At tila magkakasundo nga itong si Annalyn at itong si Josen kung sakaling makakilala na niya na ito ay kanyang pinsan dahil anak nga siya dito ni Giselle. Yan po ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye!